Dear Kuya E, itago mo niyo na lang ako sa pangalang Makoy. 45 years old na ako sa kasalukuyan. Nangyari ang aking kwento noong taong 2013. 10 taon na po ang nakakalipas. Isa po akong masugid niyong tagapakinig dahil may aral sa buhay ang bawat kwento na inyong binabasa. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang aking kwento. Isa nga po pala akong bisexual, moreno, 5'6" ang taas at medium build. Sabi nila yung mata ko raw ang asset ko. Kamukha ko raw po si Bong Revilla. Taong 2006 Kuya E nung nagsimula akong maging OFW at marami na rin akong nakarelasyon sa buhay, babae man o sa parehong kasarian. Madami rin po akong mga wild at unforgettable experience nung kabataan ko. Pero ang ikikwento ko sa inyo ay yung naging karelasyon ko ngayon. 10 taon na po ang nakalipas na LDR kami. At kahapon yon, February 2. Itago nyo na lang siya sa pangalang Wawi. Nagkakilala kami noong February 2013. Kakabakasyon ko lang noon, galing akong Riyadh, KSA o Kingdom of Saudi Arabia. Isang gabi ay pumunta ako sa isang bathhouse sa Manila. Pagkabayad ko sa counter ay dumiretso na ako sa locker room at nagtanggal ng damit. Nagtapis lang ako ng tuwalya at nag-ikot-ikot doon sa bathhouse. Una kong pinuntahan ng isang maliit na kwarto. Ako pa lang ang tao noon. Naupo ako sa maliit na sofa at nagsindi ng sigarilyo. Ilang sandali pa ay may pumasok na rin na ibang tao sa kwarto. May iba na nakatayo lang doon at nagyoyosi at meron rin namang naupo lang sa tabi ko. Maya-maya ay may isang tao na lumapit sa akin. Tumabi at naupo siya sa tabi ko. Ilang sandali lang ay dahan-dahan niya na hinahawakan ng aking hita, pati yung hita ng taong katabi ko. Hindi ko na aninag ang mukha niya dahil madilim ang kwarto. Maganda ang pangatawan ng taong lumapit sa amin. Nang naramdaman niya na hinahayaan lang namin siya sa kanyang ginagawa, ay umakyat ang kanyang ang mga kamay sa pagitan ng aming hita. Nakaramdam agad ako ng kakaibang sensasyon ng mga sandaling iyon. Palibasa ilang taon din akong sabik kaya mabilis na nag-standing ovation ang aking paps. Halinhinan kami, kinain nung taong tumabi sa amin hanggang sa sumabog nga ang mainit na likido sa aking katawan. Umalis agad ako sa kwarto at nagpahinga lang doon ako saglit sa may silya sa labas. Maya-maya ay may taong lumabas din sa kwarto at lumapit sa akin. Tinanong niya ako kung ako yung katabi niya na nakaupo sa silya kanina at tumango naman ako. Matangkad siya at may itsura. Maganda din ang pangangatawan. Itago natin siya sa pangalang Dan. Naligo lang kami saglit at umuwi na pareho. Pero bago kami umuwi nagpalitan muna kami ng contact number. Isang araw ay tumawag sa akin si Dan at nag-aya ng inuman sa bahay niya sa Rizal. Nung pagdating ko sa bahay ni Dan ay may mga inimbitahan din pala siya na iba niyang kaibigan. Meron siyang kaibigan na pangalan ay Wawi. 5'6" ang taas, medyo chubby at cute din. Masaya ang inuman namin ng mga gabing yon at nang matapos ang inuman namin ay umuwi na ang iba na kaibigan niya. Pero kami ni Wawi ay doon natulog sa bahay ni Dan. Doon kami natulog sa bakanting kwarto, magkatabi kaming natulog sa kama ni Wawi at may nangyari sa amin nung gabing yon. Nakaramdam ako na may nakapatong sa aking hita at unti-unti yung gumagapang pataas hanggang makarating yon sa pagitan ng aking dalawang hita. Binuksan niya ang zipper ng aking pantalon at hinimas ang nakatayong paps. Binilisan niya ang paghimas hanggang sa sumabog nga ang mainit na likido sa aking katawan. Masaya ako sa ginawa niya at nagustuhan ko na rin siya nung una ko pa lang siyang nakita. Nagkwentuhan kaming dalawa pagkatapos ng nangyari sa amin. Sabay kaming dalawang umuwi ng bahay. Pagsapit ng umaga, naging kaming dalawa Kuya E.
Bago kami umuwi ng sarili naming bahay, nagsimula na kami mag-date. Kumain sa labas, nood ng sine, pasyal sa park. Sinusulit namin ang araw na bakasyon pa sa Pinas. Isinama na din niya ako sa bahay nila at ipinakilala sa magulang, kapatid niya, mga kaibigan at kasama sa trabaho. Maging siya ay pinakilala ko sa magulang at kapatid ko at naging welcome na rin siya sa amin. Sa una ay mahirap syempre, unang beses pa lang nila ako makilala, pero sa bandang huli ay naging welcome na ako sa kanila. Dumating ang araw na pabalik na ako ng Saudi. Pumasok kami sa malamig na lugar, may nangyari sa amin ng ilang beses at doon, ibinigay niya ang sarili niya sa akin, Kuya E. Sobrang saya ko nun, Kuya E, dahil kotang-kota ko nun. Lungkot at saya ang naramdaman namin nung unang beses na magkakalayo kami. Tuwing 2 taon lang kami makikita at 60 days lang kami magkakasama sa loob halos ng 2 buwan na bakasyon. At pagtapos nun babalik na agad ako dito sa Saudi. Constant communication lang ang aming naging daan para kami ay tumagal. Kamustahan at usap sa cellphone, every week chat tuwing day off ko ay naging routine namin. Sinusundo niya lagi at hinahatid sa airport tuwing umaalis at umuwi ako ng Pinas. Miyembro na siya ng pamilya ko at ganun din siya. Ganun din sa kanya ang turing nila sa amin. Lagi kaming present pag may importante na okasyon sa bawat pamilya namin, halimbawa birthday ng magulang niya or maging sa akin, Father's or Mother's Day, Pasko at Bagong Taon. Lagi siyang kasama, Kuya E. 10 taon na kami kahapon, February 2 and counting. Masaya ako sa kanya, Kuya E. Tumagal kami ng 10 taon na long distance relationship na bihira ang tumatagal sa ganitong klaseng relasyon. We're blessed kasi tanggap kami ng aming mga pamilya, both sides, at wala kaming tinatago sa kanila. Pag nagbabakasyon ako ng Pinas at nagtatravel kami ng pamilya ko kasama namin ang partner ko. Ganun ang kinagawian ko tuwing magbabakasyon ako ng Pilipinas. At 10 years na nga kami kahapon, Kuya E, na long distance relationship. Sana ay mabasa mo ito, Kuya E, sa araw na yon. Pasensya na, delayed ng 1 araw. Sumulat ako, Kuya E, para i-share ang aming love story. Tatrabaho ako hanggang ngayon dito sa Saudi. Every 2 years ako nagbabakasyon sa Pinas, pero simula na nag-renew ako ng kontrata every year na ako nagbabakasyon. Ilang taon na lang, Kuya E, magfo-for good na rin ako sa Pilipinas at magkakasama uli kami ng partner ko. Nakapagpundar na ako ng isang condo unit at nakapagpatayo ng munting negosyo na aming patatakbuhin. Salamat, Kuya E, sa pagbabasa ng aking kwento. Sana nagustuhan nyo at nakapagbigay inspirasyon. Hanggang dito na lamang po at God bless po and more subscribers. Many thanks, Makoy. Many thanks din, Makoy, and happy 10 years anniversary. Sabi ko nga sa'yo, ito si Makoy, matagal na itong sumusuporta sa atin at ito may maganda palang kwento, ngayon lang niya ibinahagi. Kaya maraming salamat sa pagpili sa akin na ibahagi ang iyong kwento, di ba? Totoo naman na sobrang hirap ng yung LDR, sobrang bibihira. Marami na rin sumulat dito na LDR sila, pero wala nangyari doon sa kanilang LDR. May isang nanloko, may isang hindi natiis, pero ito 10 years ng kanilang relasyon at 'di ba? Sasapit na yung taon ba na magpo-for good na sila at magsasama na sila sa naipundar niyang kondo at meron na ring business na patatakbuhin. Ako, maraming salamat sa iyo, Makoy, at sa lagi mong suporta, lagi ito sumusuporta sa atin sa Dear Kuya E. Muli po, maraming salamat po sa patuloy po na sumusubaybay at sumusuporta dito po sa ating channel.